Ganitong paraan nga ang ginagawa namin. Kapag nagkakatay kami ng native na manok, ay sinusunog talaga namin ang balahibo para mas mabilis nga itong matanggal. Oops, nakakamera na tayo. Kaya bago manood, smile ka muna mga bossing. Ngayong araw nga, isang panibagong kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Andito na naman nga kami ngayon sa may barangay Santa Ana. Dahil nagkayayaan naman nga para mag food trip dito nga sa bahay ni SK ninyo. Niyan baga kay mairihaw na naman kuno si Nina Maldos. Ito na nga't binuhusan na nga nila ng kumukulong tubig. Itong manok pala na kinakatay namin ay native. Alam nyo ba kung saan galing ito? Sekreto lang natin to ha. Huwag muna kayong maingay. Dahil pagkatapos namin lutuin ito ay bibigyan lang namin kung sino man ang may-ari. Inumpisa na nga nilang alisin ang mga balahibo. At pagkatapos nga ay sinunog nga ang mga maliliit na balahibo nitong manok. Habang nagkakatay nga sila ng manok doon, nanguha nga muna ng pilisin ninyo dito. Yun no, inalisan na pala nila ng bituka. At iba pa nga ang mga lamang loob. Nilinis na nga ni Mukong ang balong-balunan. Dahil nga hindi pa naman sila tapos sa pagkakatay ng manok, binalikan ko nga dito si Ninyo ulit sa pangunguha niya ng pili. Ako nga ang tagadampot ng mga nakuha niyang pili. Dinamihan nga ni Ninyo ang mga kinuha niyang pili. May bisita kasi sila at nahingi rin. Kaya dinagdagan ni Ninyo ang pangunguha niya ng pili. Binalikan ko nga sila kasi nga raw magluluto na. Yun no, magigisa na sana pero wala mantika. Kaya pumunta muna ako kalamamay para nga manghingi. Pero konti lang naman. At dahil nga sa medyo nasusunog na ang kawali, kaya nilagyan na nga ito ng mantika. At ayun, nilagay na nga ang mahiwagang bawang. At syempre, halo-haloy natin to para hindi nga masunog. At inilagay na rin ang mahiwagang sibuyas. At minekos-mekos na nga ito. Pagkatapos ay nilagay na nga rin ang mahiwagang luya. At nagsama-sama na nga ang mga mahiwagang sangkap. Ito na pala ang mahiwagang papaya at mahiwagang manok. Binitbit ko na nga ito papunta dito sa mahiwagang kawali para isama na nga ito sa mga mahiwagang kasangkapan. Yun no, binuhos na nga ito at nagsama-sama na nga silang lahat. Minekos-mekos na nga natin dito sa mahiwagang kawali gamit natin ang mahiwagang sandok. Ito na pala lahat ang mga nakuha ninyo na pili. Marami na nga rin ito at yun no, binuhusan na nga ito ng mahiwagang asin. At dahil dyan, nagtakal na nga rin kami ng mahiwagang bigas at inilagay na nga namin dito sa rice cooker para nga magsaing na nga kami 1 kilo at kalahati. Pwede na to. Pagkatapos, syempre, huhugasan muna natin to para matanggal ang mga mahiwagang mga dumi. Huhugasan natin to ng maayos para lumabas ang mahiwagang sarap. Yun no, nakasalang na nga. Nag-init nga kami ulit ng tubig. Nagagamitin nga namin ng pangluto dito sa may pili. At ito na nga ang mahiwagang manok natin. Lumalabas na nga ang mahiwagang amoy na tila bang nagpapahiwatig na sobrang sarap. Binuhusan na nga namin ito ng kumukulong tubig. Wow, amoy pa lang, ulam na. Kapag native talagang manok, sobrang sarap ng lasa ng sabaw. At dahil nga sa luto na ito, ano pa ba ang kasunod? Syempre, magsisikainan na kami. At nakalatag na nga ang mahiwagang dahon. At inilagay na nga ni Dave ang mahiwagang kanin dito. So, paano yan? Magsisikainan nga muna kami. Sabayan nyo na lang kaming kumain para kahit pa paano ay mabusog rin kayo. Kaya mag-enjoy kayo sa panunood. Goodbye. Inimita pag ano baga wala sin license. Si Carmila may luto na. Okay na. Sur ka mo. Nahulog pa. Buwan ka lang. Magbatada ni. Buga ay ora buya. Lugong ka sayo ang video ita. Pagalo. Jo ini picture. Habis Ito maestro na ngayon kakama. Mana sabang malan. Yang pipi ko. pas. Mamang gusto ko ito ni.